Nainip ba kayo sa part 3? Itutuloy natin to. Laban. Ipatutumba na ako, alang namang manahimik pa ako. Umpisahan natin kay Chavit. Bakit siya kasama sa eksena na to na mapatalsik ang presidente? Siya na rin naman yung nagkwento na pumunta siya, dumalo siya sa bahay ng mga Marcos sa Ilocos Norte, tapos dala niya raw yung mga papel ng Metro Walk kung saan nakatayo yung Luis Chavit Singson Bodol Company niya. Yung lupa na yun sa Metro Walk na napunta sa kanya. Alam nyo ba, yung lupa na yun kasama yun sa tawag dito, yung kinumpis ka ni Cory na pag-aari ng mga Marcos. Noong mga panahon na yun, di ba, lahat ng pag-aari ng mga Marcos, inan ng PCGG ba yan? Ganyan. Tingnan nyo kung gumagawa ako ng kwento. Nako, Chavit. Sinequester yan. Sequestered ano yan, ng panahon ni Cory. Ngayon, napunta yan kay Chavit. Questionable, di ba? Bakit napunta kay Chavit yung sequestered na lupa na yon sa Payanig sa Pasig? Yon. Ngayon, may couple pa na nagki-claim din na sa kanila yung lupa at may dala ring papel. Alam niyo nangyari din sa mag-asawa? Ayun, tinumbang preso, natigok, patay. Spurious title yan. Chavit, di ba hinamon kita? Hinamon kita na ilabas mo ang title ng Metro Walk. Kapag totoo yan, ako mismo pupunta sa bahay mo, tapos magpapabaril ako sa'yo, o kaya pakain mo ko dun sa tiger mong, Black Panther mong kamukha mo. Di ba hinamon kita pero hindi ka sumasagot? Hanggang marami pa ako. Kung nakapa-follow talaga kayo dun sa Pebbles de la Quera 2, marami ako linabas dun. Kompleto with evidence, lahat yan. Pating illegal dredging niya, black sand mining niya. Alam nilang hindi na makakalabas si Digong. Alam nila. Kaya pinlano na nila tong coup, people's power, at ang totoong plano talaga dito, yung assassination. Hindi magwawagi ang Duterte sa people's power lang. Ayaw na ng mga tao. Pagod na sila dyan. At higit sa lahat, lagi kong sinasabi yan, hindi dilaw at pula lang ang naglalaban ngayon. Nung araw pwede pa. Ngayon hindi. May berde. Ayan, kay Saramaw. May pula sa mga Marcos. May dilaw. At may pink. 4 na. Pula, dilaw, pink. Ayaw sa Duterte. Paano kayo mananalo? At bakit kayo dumami? Ibig sabihin, funded kayo. Dahil ang tagal ko na nga nagmaisog, nag-Hong Kong pa ako ang nagsimula ng EDSA Friday Group, wala kaming tao. Walang supporter. Wala kasi kaming fans. Ngayon, ang daming naglabas ng fans. Nakakasuka. Naglabas ng fans yung mga senador na magnanakaw, yung may insertions, yung mga katulad sinabi ko kanina. Yun. Nakakasuka talaga. Hari, hindi mo napapansin. Yung suot ko na damit ngayon ay yung suot kong damit nung lumabas ako sa Tricom. Sinadya ko talagang suot to para hindi mo ako makalimutan. Okay, kay Chavit na ulit tayo. Jowa ng apo ni Chavit, si Kitty. Tapos, ayaw niya na mabuksan ang kaso ng Metro Walk dahil mawawala sa kanya yung lupa. Peke yung title. Yung title na yon, ang gumawa nun ay Register of Deeds sa Quezon City nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Gloria, spoiled na spoiled yan. Yung Register of Deeds na kakilala niya na ang apelido ay kilala, inilipat niya sa Pasig. Ang taray, di ba? Tapos yun ang dumoktor.
Chabit. Yun ang dumoktor nung titulo. Alam mo yan, spurious title yan. Kaya kong ilabas yung pangalan ng tao. Kaya hindi siya maka-eksena. Kaya siya nagalit talaga kay BBM at kay FL. Pero bago pa siya nagalit, hindi ko po alam na meron silang isyong gano'n na nag-usap na sila. Hindi ko alam. Kinakalaban ko na siya that time. Pinopost ko na yan na ilabas mo ang title ng Metro Walk. Hindi ko pa alam na nag-usap sila. Kailan ko lang nalaman. Sabi ko, ay shit, noon ko pa pinopost siya na yung title ng Metro Walk. So yung pala, nagkaroon sila ng ganong eksena. Tapos ang sabi niya is, kaya siya nagtatampo dahil nga nung nag-Japan sila, hindi siya binanggit na isa sa mga guest. Diba? Ang babaw eh. Tanda-tanda mo na nagtatampo ka pa. Pero ang totoo dyan talaga, yung spurious title ng Metro Walk, saka yung hiniling niya na makapwesto yung pamangkin niya sa PCSO para maprotektahan yung mga illegal niyang sugal. Yung weteng. Yun. Kaya pinlano nila lahat yan, si Chabit ang sa revolution, yung mga rally-rally, magbabayad ng mga manggugulo, kay Chabit yan. Sa kanya na pupunta yung pondo. Iba pa yung mga mag-a-assassinate. Sa Davao naman yon. Sila ang kukuha doon. Ngayon, yan Sara Army na yan, nung nabuking ko yan, pinost ko yan ng, anong date ba to? September 20 rin yata. Pinost ko na lalabas ang Sara Army. Nabuking ko yan, alam mo Roque kung saan. Nung pinagtatanggol ko yung mga magsasaka sa Maribeles. Natatandaan niyo yun? Nagpunta ako mag-isa sa Maribeles, tapos in-interview ko yung mga magsasaka na ang land grabber is si Roque. Ninakaw mo yung mga lupa ng magsasaka. Lumabas na lang na ang title ng mga lupa ay canceled na. Tapos nakalagay sa likod yung company na First Bataan, something like that, na nakasulat yung Myla Roque, asawa ni Roque, nabayad na raw ng 2 million. Dun sa interview ko sa mga magsasaka, hindi sila nabayaran. At ang nangyari, pinapunta sila sa land bank sa Pampanga. Nung araw na magbabayaran, naghihintay dun yung mga magsasaka. Pero ang nangyari, yung lawyer ng mga magsasaka, inambush, pinagbabaril. Nung araw na magbabayad na yung lawyer sa mga magsasaka, pinatay yung lawyer. So, mas malinaw na walang bayaran na nangyari. Linoko nyo, ninakaw nyo yung lupa ng mga magsasaka. At nagulat ako dahil nung pinuntahan ko yun, akala ko talaga lupa na, pag sinabi mo magsasaka, flat yung lupa. Tapos tinataniman ng mga palay, mais, tubo, di ba? Hindi, nagulat ako. Yung sumundo sa akin, isasakay ako sa bangka. Sabi ko, ano to, bakit bangka? May 2 bata na sumundo sa akin. Sabi niya, doon po tayo pupunta sa sa lugar namin na kinuha ni Roque. Bakit bangka? Pagtingin ko, my God, isa pala siyang parang island. Ang ganda ng beach. Ang plano pala doon is gagawing floating pogo. Kaya gustong-gustong makuha ni Harry Roque. Kung bakit ko nalaman yung Sara Army? Dahil nabuking ka ng isang Sara Army dun sa ginagawa mong pagnanakaw. Diba? Alam mo yan. Nabuking ka. Nung tinutulungan ko yung mga magsasaka, sabi ko, sinong tumutulong sa inyo? May tumutulong po sa amin dati, ganito, ganyan. Rinisearch ko yun. Roque, sagutin mo to ha. Itong sinasabi kong to. Bakit ka tumakas? Kasi mabubuking lahat to. Yung pagnanakaw nyo ng lupa, marami kayong linan-grab nila Duterte. At ikaw yung nag-aayos noon, nung time na wala ka sa palasyo. Di ba nag-off ka noon, tapos pumalit si Panelo? Yun yung time